Miss, baka madumihan yang maganda mong damit. Ang boses ay may halong pang-aasar at hindi na ito bago sa pandinig ni Lina. Sanay na siya. Sanay na siya sa mga tingin na para bang isa siyang naligaw na anghel sa gitna ng impyerno ng mga grasa at langis. Pero para sa kanya, ang amoy ng gasolina at ang pamilyar na kalansing ng mga bakal ay hindi impyerno. Ito ang kanyang tahanan. Inilibot niya ang kanyang paningin sa malawak na garahe ng Sarmiento Auto Works, isang katedral ng mga makina. Ang mga sasakyan ay nakahilera na parang mga debotong nag-aantay ng milagro at ang mga mekaniko, lahat lalaki, ay ang mga paring abala sa kanilang mga ritual. Ngunit sa pagpasok niya, lahat ng ritual ay tumigil. Ang mga mata nila ay nasa kanya, mapanuri, mapangutya. Binaliwala niya ang mga ito. May isang misyon siya, isang piyesa, isang bihirang piyesa para sa luma ngunit minamahal na jeepney ng kanyang Itay Ben. Sinong hinahanap mo? Ang boses na yon ay iba. Hindi mapang-asar, kundi malamig at may awtoridad. Mula sa isang opisina na may salaming pader, lumabas ang isang lalaking nasa mga huling taon ng kanyang 20s. Matangkad, balingkinita ng katawan, at nakasuot ng damit na mas bagay sa isang boardroom kaysa sa isang talyer. Ang kanyang sapatos na gawa sa mamahaling katad ay tila natatakot na madungisan ng alikabok sa sahig. Siya si Miguel Migs Sarmiento, ang hari ng katedral na ito. Ikaw ba ang namamahala dito? Diretsong tanong ni Lina. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Tinaasan siya nito ng kilay. Ako nga, anong kailangan mo? Kailangan ko ng carburetor assembly para sa isang 1974 Mercedes-Benz Mountain Engine. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Maging ang mga mekaniko sa malayo ay natigilan. Ang pagsasalita ni Lina ay puno ng kumpiyansa na para bang nag-order lang siya ng kape. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Migs. Isang kislap ng pagkagulat na agad ding napalitan ng pamilyar na pagmamaliit. At sinong nagpadala sa iyo dito para maghanap niyan? Tanong ni Migs. Ang tono niya ay parang nakikipag-usap sa isang bata. Walang nagpadala sa akin. Matatag na sagot ni Lina. Alam kong dito lang sa Maynila, ako posibleng makahanap nito. At alam kong ang Sarmiento Auto Works ang may pinakamalaking koleksyon ng mga vintage parts. Isang mekanikong may bigote na tila kanina pa nagpipigil ang lumapit. Sir Migs, pasensya na po, sabi nito na nakatingin kay Migs pero halatang para kay Lina ang mensahe. Baka naman nagkakamali lang si ma'am. Mahirap pong humanap niyan. Baka gusto nyo, kami na lang ang maghanap para sa inyo. Ito si Anton Vargas, ang head mechanic. Ang nangiti nito ay magalang, pero ang mga mata nito ay nangungusap ng ibang bagay. Isang bagay na hindi gusto ni Lina. Ngumisi si Migs, isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat, Anton. Mukhang alam naman ng bisita natin ang kanyang hinahanap. Lumakad siya palapit kay Lina. Ang bawat hakbang ay may bigat ng pagiging may-ari. Anong gagawin mo sa piyesang yan kung sakaling mahanap mo? Ikakabit. Simpleng sagot ni Lina. Isang mahinang tawanan ang narinig niya mula sa mga mekaniko. Ikaw? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Migs. Ikaw ang magkakabit, isang babae? Mula sa probinsya? Doon na puno si Lina. Ang pagod sa biyahe, ang pang-aalipusta sa mga tingin, at ngayon, ang direktang insulto. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili. Oo, ako, sabi niya. Ang boses ay matigas na parang bakal. Dahil hindi tulad ng mga mamahaling sapatos mo, sir, ang mga kamay ko. Alam nila kung paano hawakan ang grasa at mga tornilyo. Ang mukha ni Migs ay nag-init sa galit. Walang sino man ang nakikipag-usap sa kanya nang ganoon sa sarili niyang teritoryo. Sa isang iglap, tila naghahanap siya ng paraan para ipahiya ito ng tuluyan. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang sulok ng garahe.
sa isang sasakyang nababalutan ng lona at alikabok. Sige, sabi ni Migs. Ang boses ay puno ng hamon. Hinila niya ang lona at isang alapaap ng alikabok ang lumipad sa hangin. Nang mawala ang alikabok, isang obra maestra ang nabunyag, isang 1973 Porsche 911 Targa. Kulay pilak, ngunit ngayon ay kupas na at puno ng mga gasgas. Ang isang headlight nito ay basag, na parang isang matang umiiyak. May aura ng kalungkutan at trahedya na bumabalot dito. Namilog ang mga mata ng mga mekaniko. Iyon ang sasakyan ni Don Rafael, ang sasakyan kung saan siya namatay, ang sasakyang isinumpa. Hindi nagsalita si Lina. Lumapit siya dito at marahan, halos may paggalang na inilapat ang kanyang palad sa malamig na metal ng hood. Sa ilalim ng alikabok at kalawang, naramdaman niya ito. Isang pintig. Isang kaluluwang naghihintay. Kilala mo ba ang kotse na to? Tanong ni Migs. Ang boses ay naging matalim. Isang alamat. Bulong ni Lina, hindi inaalis ang kanyang kamay. Pero kahit ang mga alamat, kailangan ng tamang kalinga. Natawa si Migs, isang tawang mapakla. Marami nang sumubok. Ang pinakamagagaling kong mekaniko, sumuko lahat. Sinasabi nilang may sumpa ang makina nito. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Lina. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa isang ideya. Gusto mong patunayan ang sarili mo? Gusto mo ng respeto? Itinuro niya ang Porsche. Ayusin mo yan. Isang nakabibinging katahimikan. Maging si Anton ay mukhang nabigla. Paandarin mo ang makina niyan. Pagpapatuloy ni Migs. Kung magawa mo, ibibigay ko sa iyo ang piyesang hinahanap mo, libre, at bibigyan kita ng posisyon dito. Pero, humakbang siya palapit. Ang mukha niya ay ilang pulgada na lang mula kay Lina. Kapag nabigo ka, hinding-hindi ka natutuntong pa sa lugar na ito at ipagkakalat ko sa buong industriya na isa kang pekeng nagmamarunong. Ang hamon ay nakalatag na. Isang hamon na imposible. Isang bitag na idinisenyo para sa kanyang kabiguan. Ngunit nang tumingin si Lina, mula sa mayabang na mukha ni Migs, pabalik sa malungkot na Porsche, hindi takot ang naramdaman niya. Naramdaman niya ang isang koneksyon, isang pangako. Tumingin siyang muli kay Migs at sa kauna-unahang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nanangiting puno ng determinasyon. Trato hecho. Bago pa man makasagot si Migs, tumalikod na si Lina at naglakad pabalik sa Porsche na para bang kanya na ito. Narinig niya ang malakas na pagbaba ng bakal na pinto ng garahe sa kanyang likuran. Isang tunog na nagsasara sa kanya sa loob. Ngayon, siya na lang at ang alamat na kailangan niyang buhayin. Mula sa malamig at tahimik na opisina niya, pinanood ni Migs Sarmiento ang lahat sa pamamagitan ng CCTV monitor. Ang babae, si Lina Reyes, kanina pa siya roon, halos isang oras na, ngunit hindi pa rin niya magawang alisin ang kanyang tingin sa screen. Inaasahan niyang makikita ang pagkabigo sa mukha nito, ang pag-aalinlangan, ang pagsuko, pero wala. Sa halip, ang nakikita niya ay isang galaw na puno ng tiwala at layunin. Ang paraan ng pag-ikot nito sa Porsche ay hindi parang isang estranghero, kundi parang isang doktor na sinusuri ang isang matagal ng pasyente. Maingat. Puno ng respeto, hinaplos nito ang bawat gasgas, sinilip ang bawat siwang. Puro yabang, sabi ni Migs sa sarili. Pilit na kinukumbinsi ang sarili. Hanggang tingin lang yan. Pero kahit siya ay hindi naniniwala sa sariling iniisip. Mayroong kakaiba sa babaeng ito. Isang bagay na pamilyar. Isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa sarili niyang mga mekaniko. Isang koneksyon sa makina. Isang bagay na laging sinasabi ng kanyang ama. Ang mga sasakyan, Migs, may kaluluwa yan. Pakinggan mo. Napailing si Migs. Kaluluwa. Isang sentimental na ideya mula sa isang nakaraang henerasyon
Ang mahalaga ngayon ay epesyensya, bilis at kita. Sa monitor, nakita niyang lumapit si Anton kay Lina. May sinabi ito na may kasamang magalang ng ngiti. Tumango lang si Lina nang hindi man lang ito tinitingnan. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa pagbubukas ng hood ng Porsche. Nang tumalikod si Anton para kumuha ng gamit, aksidente nitong nasagi ang isang lalagyan ng gamit na langis. Kumalat ang itim at malagkit na likido sa sahig, malapit sa paanan ni Lina. "Pasensya na, miss." Narinig ni Migs ang sigaw ni Anton mula sa audio feed. Hindi kumibo si Lina. Umurong lang ito ng bahagya para iwasan ang langis at nagpatuloy sa ginagawa. Para kay Migs, isa lamang itong maliit na aberya. Isang katibayan ng pagiging kampante ng kanyang mga tauhan. Ngunit hindi niya mapigilang mapansin ang timing. Pinanood ni Migs habang sinimulang kalikutin ni Lina ang makina. Ang mga kamay nito, na kanina'y malinis, ay unti-unti nang nababalutan ng grasa. Ngunit ang bawat galaw ay tiyak, walang nasasayang na kilos. Inabot nito ang isang wrench at sa isang pihit, naramdaman niya agad. Tumigil ito. Nakakunot ang noo nito habang tinititigan ng isang bolt. Mula sa kinauupuan ni Migs, hindi niya makita kung ano ang problema. Ngunit nakita niya ang pagbabago sa kilos ni Lina. Mula sa pagiging mausisa, naging seryoso ito, puno ng hinala. Dahan-dahan itong sinubukang higpitan ang bolt gamit ang kamay. At doon niya nakita, ang bolt ay maluwag. Masyadong maluwag para sa isang piyesang hindi nagagalaw sa loob ng maraming taon. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Migs. Imposible, walang gumagalaw sa sasakyang yan. Ipinagbawal niya. Sumandal siya sa kanyang upuan. Ang mga mata ay nanliliit habang pinapanood ang bawat galaw ni Lina. Nakita niya kung paano ito maingat na kumuha ng isa pang kasangkapan, kung paano nito sinuri ang mga katabing pyesa. Biglang bumalik sa alaala ni Migs ang araw ng aksidente, ang ingay ng ambulansya, ang amoy ng nasusunog na goma, ang mukha ng kanyang ina na basang-basa sa luha, at ang sasakyang ito na dating simbolo ng kapangyarihan ng kanyang ama, ngayon ay isang basag na monumento ng kanilang kalungkutan. Isinumpa niya ang araw na yon. Isinumpa niya ang sasakyan. Kaya bakit ngayon, habang pinapanood niya ang babaeng ito, ay may bahagi sa kanya na gustong makitang umandar muli ang makina nito? Ikinuyom ni Migs ang kanyang mga kamao. Isang kahibangan. Ang sasakyang yan ay isang malagim na paalala. Isang ataol na bakal. Ang pag-andar niyon ay parang pagbuhay sa isang multo na matagal na niyang sinusubukang ibaon sa limot. Pero hindi niya maalis ang tingin sa screen. Pinanood niya habang si Lina, matapos suriin ang maluwag na bolt, ay hindi ito basta hinigpitan. Sa halip, mas lalo itong naging maingat. Ang mga mata nito ay parang sa isang agila. Sinusuyod ang bawat sulok ng makina na malapit sa bolt na yon. May hinahanap ito. Maya-maya'y kinuha nito ang isang maliit na salamin at flashlight. Sinilip nito ang isang bahagi na halos hindi na makita, isang lugar na alam ni Migs ay hindi kailanman pinapansin ng kanyang mga mekaniko. At doon, nakita ni Migs na natigilan ito. Dahan-dahan itong ipinasok ang kanyang mga daliri at may kinuha, isang bagay na napakaliit. Kasabay noon, tumayo si Lina at naglakad ng diretso patungo sa kanyang opisina. Napalunok si Migs at mabilis na umayos ng upo, nagpapanggap na abala sa mga papeles sa kanyang lamesa. Ilang segundo lang, may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Isang katok na matatag at walang pag-aalinlangan. "Pasok," sabi niya. Sinisikap na panatilihing malamig ang kanyang boses. Pumasok si Lina. Ang damit nito ay may mga mantsa na ng grasa. Ang kanyang mga kamay ay itim na. Ngunit ang mga mata nito ay nagliliyab. Hindi ito nagsalita. Lumapit lang ito sa kanyang mamahaling lamesa at marahang inilapag ang dalawang bagay. Ang una
ay ang maluwag na bolt. Ang pangalawa ay isang maliit na piraso ng metal. Isang retaining clip na halatang halata na pinutol, hindi natural na naputol. Ang dulo nito ay may sariwang gasgas. Ano to? Tanong ni Migs. Kahit alam na niya. Ang una ay babala. Sabi ni Lina. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Ang pangalawa ay patunay. Sumandal si Migs sa kanyang upuan, pinagkrus ang mga braso. Patunay ng ano? Na hindi mo kaya ang trabaho at ngayon ay gumagawa ka ng mga kwento? Isang kislap ng pagkadismaya ang dumaan sa mga mata ni Lina. Akala ko ba gusto ninyong malaman ang totoo? May nagtangkang sumabotahe sa trabaho ko at kung sino man siya, alam na alam niya ang ginagawa niya. Ang clip na ito ang humahawak sa fuel line. Kung pinaandar ko ang makina nang hindi ito napapansin, tatagas ang gasolina. Isang kislap lang mula sa distributor at magliliyab ang buong sasakyan. Ang huling mga salita ay nag-iwan ng matinding katahimikan sa loob ng opisina. Biglang naalala ni Migs ang amoy ng nasusunog na gasolina mula sa araw ng aksidente. Napatingin siya sa clip. Napakaliit na bagay para magdulot ng ganoong kalaking pinsala. Ngunit ang pride niya ay mas malakas. Ang pag-amin na tama si Lina ay pag-amin na wala siyang kontrol sa sarili niyang pamamalakad. Isang kahinaan. Baka ikaw ang gumawa niyan. Akusa niya. Ang mga salita ay lumabas bago pa niya mapigilan. Para may dahilan ka kung sakaling mabigo ka. Hindi nagalit si Lina. Sa halip isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi nito. Isang ngiti ng pagkaunawa para bang nakita nito ang tunay na Migs sa likod ng maskara ng kayabangan. Isang batang lalaking takot. Gawin ninyo ang gusto ninyong gawin, sir, sabi nito. Pero hindi ako aalis hanggat hindi umaandar ang sasakyang to. Tumalikod na ito para umalis. Teka, pigil ni Migs, hindi niya alam kung bakit. Humarap siyang muli, naghihintay. Tinitigan ni Migs ang maliit na piraso ng metal sa kanyang lamesa. Isang bahagi niya ay gustong maniwala. Ang isa naman ay natatakot sa kung ano ang ibig sabihin nito. Pinili niya ang mas madaling landas, ang pagtanggi. Huwag kang mag-aksaya ng oras ko sa mga walang kwentang teorya mo. Bumalik ka sa trabaho mo. Tumango si Lina. Ngunit bago ito tuluyang lumabas ng pinto, lumingon ito sa huling pagkakataon. Hinawakan nito ang doorknob at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi ito aksidente, sir. May sumira sa piyesang ito. At isinara nito ang pinto. Iniwan si Migs na mag-isa, kasama ang 2 piraso ng metal at ang laso ng pagdududa na nagsisimula nang kumalat sa kanyang isipan. Huwag kang gumawa ng dahilan. Ang mga salita ni Mig Sarmiento ay tumama sa kanya na parang sampal. Hawak-hawak pa rin niya ang maliit na bolt, ang ebidensya ng sabotahe, pero para sa lalaki, isa lang itong excuse. Isang palusot mula sa isang babaeng sumubo ng higit pa sa kaya niyang nguyain. Hindi ito dahilan, mariin niyang sinabi, pero tumalikod na ito at pumasok sa opisina nito. Isinasara ang pinto bilang huling salita. Naiwan si Lina na nakatayo sa gitna ng malawak na garahe. Ang katahimikan ay mas maingay pa kaysa sa kaninang mga bulungan. Ramdam niya ang mga mata ng ibang mekaniko sa kanyang likod. Ang iba ay natutuwa. Ang iba ay naaawa. Pareho lang. Ayaw niya ng kahit ano sa mga yon. Ang gusto niya ay respeto. At kukunin niya iyon. Ngunit ang tornilyong yon, hindi siya mapakali. Hindi iyon aksidente. Ang pagkakaluwag niyon ay sinadya. Mayroong ayaw siyang magtagumpay. May isang taong kailangan niyang makausap. Ang nag-iisang tao na mas nakakakilala sa mga makina kaysa kahit kanino, ang kanyang ama. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ang mga daliri ay nag-iiwan ng mantsa ng grasa sa screen. Humanap siya ng isang sulok sa likod ng isang poste
kung saan walang makakarinig sa kanya at idinayal ang numero ni Mang Ben. "Anak, kumusta? Nahanap mo ba ang piyesa?" Masayang bati nito sa kabilang linya. Ang pamilyar na init sa boses ng kanyang ama ay pansamantalang nagbigay ginhawa sa kanya. Huminga ng malalim si Lina. "Itay, may tanong po ako. May alam po ba kayo tungkol sa Sarmiento Auto Works?" Isang saglit na katahimikan. Naputol ang masayang tono sa kabilang linya. "Sarmiento? Bakit mo naman natanong, anak?" Ang boses ni Mang Ben ay biglang naging maingat. "Nandito po ako ngayon. May tinanggap akong trabaho." "Ano? Umalis ka dyan, Lina." Ang sigaw ng kanyang ama ay puno ng pag-aalala. Halos takot. Isang reaksyong hindi niya inaasahan. "Huwag kang magtagal dyan." Nagulat si Lina. Hindi niya kailanman narinig na ganito ang kanyang ama. "Pero itay, bakit po? Ito na ang pagkakataon ko para patunayan." "Walang dapat patunayan," putol nito. "May mga bagay kang hindi naiintindihan. Ang lugar na yan. Delikado. Umuwi ka na. Nakikiusap ako." "Nitay? Ano po ba ang kinalaman ninyo sa mga Sarmiento?" Giit niya. Ang pagkalito ay nagsisimula ng maging pagkadismaya. Ngunit ang narinig lang niya ay isang malalim na buntong hininga. "Basta umuwi ka na." At ibinaba nito ang tawag. Napatitig si Lina sa kanyang cellphone. Ang isip ay gulong-gulo. Ang takot sa boses ng kanyang ama ay totoo. At iyon ang mas nagbigay sa kanya ng dahilan para manatili. Mayroong koneksyon. Isang lihim na itinatago sa kanya. Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa Porsche. Kung may sagot man, narito lang iyon, sa loob ng bakal na katawan nito. Lumipas ang mga oras. Ang ingay ng garahe ay unti-unting napalitan ng katahimikan ng gabi. Isa-isang nagsiwian ng mga mekaniko, nag-iiwan ng mga paalam na may halong pang-aasar. Ngunit si Lina ay nanatili. Sa ilalim ng liwanag ng isang solong ilaw, nagtrabaho siya. Bawat piyesa ay kanyang tinanggal, nilinis, at sinuri. Hindi lang para ayusin ang sasakyan, kundi para maghanap ng mga bakas, ng mga sagot. Ang bawat kalawang ay kwento. Ang bawat gasgas ay alaala. Sa isang iglap, napansin niyang bumukas ang pinto ng opisina ni Migs. Nakita niya itong may tinitingnan sa isang lumang filing cabinet, nagbubuklat ng mga folder na puno ng alikabok. Marahil ay hinahanap ang pangalan ng kanyang ama sa mga lumang record ng empleyado. Pagkatapos ng ilang minuto, sumuko ito at padabog na isinara ang cabinet bago umalis nang walang lingon likod. "Hindi mo makikita ang pangalan niya dyan," naisip ni Lina. Dahil kung ano man ang nangyari, sinigurado nilang hindi ito maisusulat. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho. Napadako ang kanyang atensyon sa isang lumang bahagi ng fuel distributor. Isang piraso ng metal na mukhang hindi pa nagagalaw sa loob ng 20 taon. Makapalang dumi at natuyong langis na bumabalot dito. Dala ng kanyang determinasyon, kumuha siya ng basahan at panlinis. Habang kinukuskus niya ang piyesa, isang marka ang unti-unting lumitaw. Sa una, inakala niyang gasgas lang, pero habang lalo niyang nililinis, naging malinaw ito. 3 letra. Nakahilata, halos hindi na mabasa, ngunit nandoon. BEN, napahinto sa paghinga si Lina. Hinaplos niya ang mga letra. Ito na. Ito ang koneksyon. Ang pangalan ng kanyang ama, inukit sa puso mismo ng makinang ito. "Mukhang seryoso ka talaga dyan." Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Si Anton. Hindi niya namalayang nakalapit na pala ito. May dalang 2 tasa ng kape. "Hindi ko akalaing magtatagal ka ng ganito," sabi nito. Iniabot ang 1 tasa sa kanya. Nag-aalangan man ay tinanggap ito ni Lina. "Kailangan kong tapusin ang sinimulan ko," sagot niya. Umupo si Anton sa isang malapit na upuan. "Huwag mong masyadong dibdibin ang sinabi ni Sir Migs. Ganoon lang talaga yon.
Laging may kailangang patunayan. Humigop ito ng kape. Lalo na't anino siya ng ama niya. Si Don Rafael, mahirap na tao. Magaling. Pero mahirap pakisamhan. Marami siyang nasaktan. Ang mga salita ni Anton ay tila puno ng pakikiramay. Ngunit mayroong kakaiba sa tono nito. Isang pait na hindi maitago. Pero hindi na iyon ang pinapansin ni Lina. Ang isip niya ay nasa ukit. Sa tawag, sa lihim ng kanyang ama. Nang makaalis si Anton, muling ibinalik ni Lina ang kanyang tingin sa piyesa. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Inilawan niya ang ukit. Siniguradong malinaw ito at kinuhaan ng litrato. Binuksan niya ang kanyang messages at ipinadala ang larawan kay Mang Ben. Walang paliwanag. Walang tanong. Isang linya lang ng text ang kasunod nito. Isang mensaheng puno ng bigat at pakiusap. Itay, kailangan kong malaman ang totoo. Kinabukasan, pumasok si Mig sa Sarmiento Auto Works na may dalang bigat sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Ang imahe ng maliit na putol na clip ay hindi naalis sa kanyang isipan buong gabi. Isang kasinungalingan o isang katotohanang ayaw niyang harapin. Pagpasok niya sa kanyang opisina, agad niyang nakita si Lina sa mga monitor. Nandoon na ito, mas maaga pa sa kanya, nakayuko na naman sa makina ng Porsche na para bang walang nangyari. Ang determinasyon nito ay nakakainis, pero sa isang sulok ng kanyang isipan na ayaw niyang aminin, kahanga-hanga rin. Sir Miggs, may bisita po kayo, sabi ng kanyang sekretarya sa intercom. Isang Ginoong Ben Reyes daw po. Tatay daw po ni Miss Lina. Napahinto si Miggs, Ben Reyes, ang pangalan mula sa ukit. Ang ama. Ang pagdating nito ay masyadong mabilis, masyadong nagkataon. Papasukin mo siya. Utos niya. Ang boses ay mas matigas kaysa sa kanyang inaasahan. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking nasa mga 50 anyos. Simple ang pananamit. May mga kalyo sa kamay na nagsasabi ng kwento ng habambuhay na pagtatrabaho at may mga matang malumanay ngunit may bakas ng pag-iingat. Walang bahid ng grasa, ngunit alam ni Miggs, ito ay isang taong kauri ng mga makina. Tumayo si Miggs, hindi para magbigay galang, kundi para magpakita ng kapangyarihan. Tinitigan niya ang lalaki mula sa likod ng kanyang malaking mesa. Anong maipaglilingkod ko sa inyo, Ginoong Reyes? Gusto ko lang sanang kausapin ang anak ko. Magalang na sagot ni Mang Ben, ngunit ang mga mata nito ay nakatitig ng diretso kay Miggs. Walang takot. Habang nakatitig si Miggs sa mukha ng matanda, isang pira-pirasong alaala ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Isang mainit na hapon, maraming taon na ang nakalipas. Bata pa siya noon, naglalaro sa garahe habang ang kanyang ama, si Don Rafael, ay may kausap na isang lalaking nakatalikod. Narinig niya ang malakas na tawa ng kanyang ama. Ikaw talaga, Ben. Ikaw lang ang may pinakamagagaling na kamay sa buong Pilipinas. Ang ala-ala ay lumipas na kasing bilis ng pagdating nito. Ben, ang pinakamagaling na kamay, ang lalaking ito? Kilala niyo ang ama ko? Direktang tanong ni Miggs. Isang bahagyang pagbabago ang nakita niya sa mukha ni Mang Ben. Isang pag-iwas. Matagal na yon, Ginoo. Halos hindi ko na matandaan. Isang kasinungalingan. Alam ni Miggs na kasinungalingan yon. Sige, sabi ni Miggs. Itinuro ang salaming bintana. Natanaw ang garahe. Nandoon siya. Pero gusto kong malaman kung bakit ka na parito. Hindi sumagot si Mang Ben. Tumango lang ito at lumabas ng opisina. Sinundan siya ng tingin ni Miggs. Pinanood niya ang pagtatagpo ng mag-ama sa tabi ng isinumpang Porsche. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan nila, ngunit kitang-kita niya ang igting sa kanilang mga kilos. Nakikiusap si Mang Ben. Ang mga kamay nito ay gumagalaw na parang gustong hilahin si Lina palayo. Matigas naman ang tindig ni Lina. Paulit-ulit na umiiling. Mayroong panganib dito.
Ramdam yon ni Mang Ben. At ngayon, nagsisimula na ring maramdaman yon ni Migs. At bigla, nangyari ito. Isang beses na kumurap ang mga ilaw sa buong garahe. Sumunod ang pangalawa. At sa pangatlo, isang malakas at matinis na tunog ng kuryente ang pumunit sa katahimikan. Kasunod ng isang maliit na pagsabog mula mismo sa makina ng Porsche. Isang maliit na bola ng apoy ang lumabas at ang itim na usok ay umakyat sa kisame. Nagsigawan ng lahat. May mga tumakbo palayo. May mga natarantar. Ngunit hindi si Lina. Sa isang iglap, bago pa man makakilos ang sinuman, kinuha na niya ang fire extinguisher na nakasabit sa malapit na poste. Mabilis niyang tinanggal ang pin at itinutok sa apoy. Sa loob ng ilang segundo, ang apoy ay nawala. Napalitan ng puting kemikal at ng masangsang na amoy ng nasunog na wire. Napatayo si Migs. Ang puso niya ay dumadagundong. Tumakbo siya palabas ng opisina. Naabutan niya ang eksena. Si Mang Ben ay yakap-yakap ang nanginginig na si Lina. Ang mga mekaniko ay nagkukumpulan sa malayo at si Anton ay sumisigaw, "Ayos lang ba kayo? Tumawag kayo ng tulong. Bilis!" Pero hindi sa kanila nakatingin si Migs. Ang mga mata niya ay nasa Porsche, sa nasunog na bahagi ng makina. Isang maluwag na bolt, isang putol na clip, at ngayon, isang biglaang short circuit. Hindi ito maaaring maging coincidence. Hindi ito kapabayaan, ito ay sinadya. Si Lina, nang kumalas sa yakap ng ama, ay tumingin sa kanya. Sa mga mata nito, wala siyang nakitang takot. Ang nakita niya ay isang tahimik na akusasyon. "Di ba't sinabi ko sa'yo?" Sa wakas, naniwala si Migs. Totoo ang lahat. Mayroong ahas sa loob ng kanyang paraiso. Isang taong gustong saktan si Lina, o sirain ang pamana ng kanyang ama, o pareho. Ang pag-atake na ito ay mas matindi, mas delikado. Ang kanyang tingin ay lumipat kay Anton, na ngayon ay abalang-abala sa pag-uutos sa mga tao na maglinis. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, may nakita si Migs. Isang kislap sa mga mata nito na hindi angkop sa sitwasyon. Doon, sa gitna ng kaguluhan, ng amoy ng usok at ng takot, naging malinaw ang lahat para kay Migs Sarmiento. Hindi na ito laro. Hindi na ito pagsubok. Ito ay isang laban para sa kanyang legacy at kailangan na niyang kumilos. Naglakad siya palapit sa eksena. Ang kanyang mga yabag ay mabigat at may awtoridad. Tumahimik ang lahat nang makita siya. Ang kanyang mga mata ay hindi lumayo kay Anton. "Anton," sabi niya, ang boses ay malamig at kontrolado. "Ipakuha mo ang lahat ng CCTV footage. Ngayon din." Ang resulta ng pagsusuri sa CCTV ay nakakadismaya, pero inaasahan na. May isang blind spot malapit sa Porsche, isang perpektong lugar para kumilos ang sinumang may masamang intensyon. At ang footage mula sa oras bago ang insidente, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay corrupted. Sinisigurado niyang walang ebidensya, sabi ni Migs, ang panga ay naninigas sa galit habang nakatitig sa static na screen. Sa unang pagkakataon, hindi na ito ang mayabang na boss. Ito na ang isang taong ang teritoryo ay nilapastangan. Nakatayo si Lina sa tabi niya sa loob ng control room, tahimik na nagmamasid. Pinauwi na niya ang kanyang ama na may mabigat na bilin na mag-ingat siya. Ngayon, silang dalawa na lang ni Migs ang natira, pinag-isa ng isang hindi nakikitang kalaban. Ang tanging lugar na lang na may sagot ay ang kotse. Sabi ni Lina, walang salitang nagkaintindihan, sabay silang bumalik sa garahe. Ang amoy ng usok ay nanunuot pa rin sa hangin. Sa ilalim ng malupit na ilaw, ang Porsche ay mukhang mas malungkot. Isang biktima ng karahasan. Nagsimula silang magtrabaho. Hindi na ito isang pagsubok. Isa na itong investigasyon. Ang dating mga patutsada at pagmamaliit ay napalitan ng isang tahimik at propesyonal na kooperasyon. Yung socket wrench, 10 liblong, sabi ni Migs, ang kamay ay nakalahad. Iniabot ito ni Lina
nang hindi man lang tumitingin. Ang kanyang atensyon ay nasa isang kumpol ng mga wire. May nakita akong abrasion dito. Mukhang sinadyang kinaskas para lumabas ang copper, sabi niya. Lumapit si Migs. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit habang tinitingnan ang ebidensya. Sa isang sandali, ang kanilang mga kamay ay nagkadikit habang inaabot ang isang wire. Pareho silang napahinto. Isang kuryenteng mas malakas kaysa sa short circuit kanina ang dumaloy sa pagitan nila. Mabilis na binawi ni Migs ang kanyang kamay. Isang bahagyang pamumula ang lumitaw sa kanyang mga pisngi bago siya tumalikod. Nagpatuloy sila sa paglilinis at pagsusuri. Inaalis ang mga nasunog na bahagi at ang puting abo mula sa fire extinguisher. Habang nililinis ni Lina ang loob ng dashboard sa passenger side, isang bagay ang nahagip ng kanyang daliri. Isang maliit na nakausling metal na hindi dapat nandoon. Dala ng kuryosidad, marahan niya itong itinulak. Isang mahinang click ang narinig nila. Napatingin sa kanya si Migs. Anong tunog yon? Kasabay noon, isang maliit na pinto na perpektong nakatago sa ilalim ng glove compartment ang bahagyang bumukas. Isang secret compartment. Nagkatinginan sila. Ang kanilang mga mata ay parehong nanlalaki sa pagkagulat. Dahan-dahang hinila ni Lina ang maliit na pinto. Sa loob, may isang bagay na nakabalot sa lumang katad. Isang pitaka ng lalaki. Makapal ito sa alikabok, ngunit halatang mamahalin at inalagaan noong kapanahunan nito. Sa papay yan. Halos pabulong na, sabi ni Migs. Ang boses ay puno ng pagkamangha. Maingat na kinuha ni Lina ang pitaka. Ang katad ay nanigas na dahil sa katagalan. Nang buksan niya ito, isang amoy ng lumang papel at alaala ang sumalubong sa kanila. May ilang luma at kupas na business card, isang resibo mula sa isang gasolinahan na matagal nang sarado, at sa likod ng lahat, isang litrato na nakatupi sa gitna. Nanginginig ang kamay ni Lina habang binubuklat niya ito. Ang litrato ay lumana, ang mga kulay ay halos naglaho na, ngunit ang mga ngiti ng mga tao dito ay malinaw pa rin. Dalawang binatang lalaki, ang kanilang mga braso ay nakaakbay sa isa't isa, nakatayo sa harap ng isang bagong-bago at kumikinang na Sarmiento Auto Works. Ang isa ay isang batang Don Rafael Sarmiento. Ang kanyang mukha ay puno ng pangarap at ambisyon, at ang isa pa, napahinto sa paghinga, si Lina. Ang kasama nito na may parehong saya sa mga mata ay isang batang Ben Reyes, ang kanyang ama. Sa litratong iyon, hindi sila mukhang amo at empleyado. Mukha silang magkapatid, ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa mundo ni Lina. Sa tabi nila, may isang magandang babae na hindi niya kilala. At sa mga bisig ng babaeng iyon, may isang sanggol na nakabalot sa puting lampin. Isang sanggol na may kaparehong mga mata ni Don Rafael. Ang tingin ni Lina ay lumipat mula sa sanggol sa litrato at sa hindi malamang dahilan. Napadako ito sa kabilang dulo ng garahe. Nakita niya si Anton Vargas, nag-aayos ng mga gamit na katalikod sa kanila. Habang pinagmamasdan niya ang tindig nito, ang hubog ng kanyang ulo, isang bagay na pamilyar at nakakabagabag ang gumuhit sa kanyang isipan. Isang pagkakahawig na hindi niya lubos mapangalanan, pero nandoon. Bumalik ang tingin niya sa litrato. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Naramdaman niyang lumapit si Migs. Ang tingin nito ay nakatuon din sa litrato. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Nakita niya ang pagkalito sa mukha nito nang makilala ang batang bersyon ng ama ni Lina. Ngunit nang ang mga mata nito ay mapunta sa babae at sa sanggol, ang pagkalito ay napalitan ng isang blangkong ekspresyon. Tila tinitingnan niya ang mga taong hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. "Itay mo ba to?" tanong ni Migs. Ang boses ay halos hindi marinig. Tinuturo niya si Mang Ben sa litrato. Tumango si Lina, hindi magawang magsalita. Ang kanyang isip ay naglalakbay.
Sinusubukang pagtagpi-tagpiin ang mga piraso. Ang takot ng kanyang ama, ang ukit sa makina, at ngayon, ang litratong ito. Magkaibigan sila, bulong niya. Mas para sa sarili kaysa para kay Migs. Matalik na magkaibigan. Inabot ni Migs ang litrato mula sa kanyang kamay. Ang mga daliri nito ay nanginginig ng bahagya. Tinitigan niya ito ng mas malapitan na para bang sa pagtitig niya ay mabubura ang mga taong hindi niya kilala. Hindi niya kailanman nabanggit ang tungkol sa kanila, sabi ni Migs. Ang pagtataka sa kanyang boses ay may halong sakit, na para bang isang bahagi ng kasaysayan ng kanyang ama ay bigla na lang ninakaw mula sa kanya. Ang tingin niya ay bumalik sa sanggol at pagkatapos ay sa babae. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay mas mabigat kaysa sa bigat ng sasakyan sa kanilang harapan. Ang natuklasan nilang ito ay hindi lang isang simpleng alaala. Ito ay isang pinto. Isang pinto patungo sa isang nakaraang puno ng mga lihim na maingat na ibinaon at kinalimutan. Nang mga sandaling iyon, ang kwento ay hindi na lamang tungkol sa isang sirang sasakyan. Naging tungkol na ito sa mga sirang pangako at mga sirang pamilya. Muling napatingin si Lina kay Anton, na ngayon ay naglalakad na papalayo. Ang imahe ng sanggol sa litrato at ang anyo ng lalaki sa malayo ay nagsasayaw sa kanyang isipan. Lumilikha ng isang tanong na nakakatakot isipin, ngunit mas nakakatakot na baliwalain. Migs! Tawag niya. Ang kanyang boses ay mahina. Napatingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno pa rin ng kalituhan. Sino ang babaeng ito? Ang tanong ay binitawan ni Lina. Ngunit nakabitin ito sa hangin. Isang tanong na alam niyang pareho silang kailangang masagot. Gaano man kasakit ang katotohanang naghihintay sa kanila. Nakatitig si Migs sa litrato na nakapatong sa kanyang mamahaling mesa. Ang mga ngiti ng tatlong tao mula sa nakaraan ay tila nangungutya sa kanya. Ang kanyang ama, si Don Rafael, ay mukhang mas masaya at mas magaan sa litratong iyon kaysa sa alinmang alaala na mayroon siya tungkol dito. Ang lalaking katabi nito, na ngayon ay alam na niyang si Ben Reyes, ay may ngiti ng isang tunay na kapatid. At ang babae at ang sanggol ang sentro ng lahat ng katanungang bumabagabag sa kanya. Ipinatawag niya si Mang Ben pabalik sa kanyang opisina. Si Lina ay nanatili sa labas, nagbibigay sa kanila ng espasyo, ngunit ramdam ni Migs ang presensya nito sa kabilang panig ng salamin, isang tahimik na saksi. Pumasok si Mang Ben. Ang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay pagod na. Sino siya? Tanong ni Migs. Itinuturo ang babae sa litrato. Ang tanong ay simple, ngunit ang bigat nito ay sapat na para bumasag sa katahimikang matagal ng iningatan. Huminga ng malalim si Mang Ben na para bang naghahanda para sa isang suntok. Siya si Amelia, ang unang pag-ibig ng iyong ama. Ang mga salita ay tumagos kay Migs. Unang pag-ibig. Ang alam niya ay ang kanyang inalang ang minahal ni Don Rafael. Iyon ang kwentong ipinamuhay niya. At ang sanggol? Halos takot na itanong ni Migs. Nag-iwas ng tingin si Mang Ben. Ang mga mata ay napako sa sahig. Hindi ko masasabi sa'yo. Hindi ko karapatan. Karapatan? Sumiklab ang galit ni Migs. Isang galit na nagmumula sa sakit. Buhay ng ama ko ang pinag-uusapan natin. Buhay ko. May karapatan akong malaman kung bakit ka nasa litratong ito, kung bakit itinago ninyo ito. Tumingin si Mang Ben sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Migs ang lalim ng pighati sa mga mata nito. Dahil ang litratong yan ang sumira sa lahat. Mahinang sagot nito. Kami ng ama mo. Kami ang nagtayo ng lugar na ito. Hindi lang bilang mag-amo, kundi bilang magkapatid. Pangarap namin to. Ngunit habang lumalaki ang negosyo, nag-iba si Rafael. Pinili niya ang pangalan, ang yaman, ang kasal, na magpapatibay sa kanyang estado.
Ang ina ko, sabi ni Migs, tumango si Mang Ben at tinalikuran niya si Amelia. Iyon ang malaki naming pinag-awayan. Hindi ko matanggap na kaya niyang talikuran ang sarili niyang pamilya. Kaya umalis ako at hindi na lumingon pa. Iniwan ng mga salita ni Mang Ben ang isang nakabibinging katotohanan sa hangin. Ang pundasyon ng pagkatao ni Migs, ang imahe ng kanyang perpektong ama, ay nagsisimulang magkaroon ng mga bitak. Matapos umalis ni Mang Ben, naiwan si Migs na mag-isa, kasama ang mga multo sa litrato, ang sanggol, isang anak na tinalikuran. Sino? Saan? Ang isip niya ay naglakbay sa bawat mukha sa kanyang garahe at palaging bumabalik sa iisang tao. Si Anton. Ang edad nito ay tumutugma. Ang pait nito tuwing nababanggit si Don Rafael. Ang pagiging maingat nito. Kinahapunan, tinawag niya si Anton sa kanyang opisina sa isang pagkukunwaring may kailangan siyang ipagawa. Anton, matagal ka na rin dito sa kumpanya. Simula ni Migs, pinapanatili ang kaswal na tono. Pero parang hindi ko pa naririnig ang kwento mo. Saan ka ba galing? Ngumiti si Anton, ang nangiting laging nakahanda. Dito lang din po sa Quezon City, sir. Mahirap lang po ang buhay. Ang nanay ko po, mag-isa lang akong itinaguyod. Maaga po siyang nawala. Ang tatay mo? Tanong ni Migs, pinagmamasdan ang bawat kilos nito. Nagbago ang mga mata ni Anton sa isang iglap. Isang kislap ng galit na agad ding nawala. Napalitan ng isang malungkot na ngiti. Hindi ko po siya nakilala, sir. Sabi ni nanay, iniwan daw kami para sa mas magandang buhay. Ang mga salita ay simple, pero ang bigat ay ramdam ni Migs. Isang kwentong paulit-ulit ng sinabi. Isang sugat na paulit-ulit ng tinakpan. May mali. Ramdam ni Migs. Masyadong malinis ang sagot. Masyadong ensayado. Gabi na nang makaalis si Anton at ang iba pang mekaniko. Naiwan si Migs, nakaupo sa dilim ng kanyang opisina. Ang tanging liwanag ay mula sa ilaw ng garahe sa labas. Ang bigat ng mga sikreto ay dumadagan sa kanyang balikat. Ang kanyang ama ay hindi pala ang santong kanyang kilala. At may isang kapatid, marahil siya, sa labas na puno ng galit at paghihiganti. Isang mahinang katok ang narinig niya sa pinto. Bumukas ito at pumasok si Lina. May dalang 2 tasa ng mainit na kape. Mukhang kailangan mo to, sabi niya. Inilapag ang isang tasa sa kanyang mesa. Hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya kay Lina. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, ang presensya nito ang tanging bagay na parang totoo. Ang mga ama, basag ni Lina sa katahimikan. Minsan, mas komplikado sila kaysa sa pinakakomplikadong makina. Napatingin si Mig sa kanya. Ang ama mo, mukhang simple lang siyang tao. Ngumiti si Lina. Simple, pero may mga sikreto rin, katulad ng lahat. Nag-usap sila. Hindi tungkol sa Porsche o sa sabotahe. Nag-usap sila tungkol sa mga pangarap, sa bigat ng mga apelido, sa kung paano minsan ang mga kasalanan ng mga magulang ay nagiging pasanin ng mga anak. Sa mga sandaling iyon, hindi siya si Mig Sarmiento, ang boss, at hindi rin si Lina Reyes, ang hamak na mekaniko. Sila ay 2 taong naghahanap ng katotohanan. Nang umalis si Lina, naiwan kay Migs ang isang pakiramdam ng kalinawan. Tapos na ang pag-aalinlangan. Kailangan niya ng katiyakan. Naalala niya ang baso ng tubig na ininuman ni Anton kanina sa opisina. Hindi pa yun naitatapon ng tagalinis. Mabilis siyang tumayo, kumuha ng isang malinis na plastic bag at maingat na pinulot ang baso. Sinisiguradong ang mga dulo lang ng daliri niya ang hahawak dito. Kinabukasan, dinala niya ito sa isang pribadong laboratorio. Makalipas ang isang araw, habang nakaupo siya sa kanyang opisina at hinihintay ang hindi niya alam kung ano, tumunog ang kanyang cellphone. Isang numerong hindi pamilyar. Sinagot niya ito. Hello? Good morning. Is this Mr. Miguel Sarmiento? Yes, speaking.
Sir, tumatawag po ako mula sa DNA Diagnostic Center. May resulta na po kami. Isang araw ang lumipas matapos ang pag-uusap ni Migs at ng kanyang ama. At sa buong araw na yon, isang bagong Mig Sarmiento ang nakasama ni Lina sa garahe. Wala na ang kayabangan, wala na ang mapanuring tingin. Napalitan ito ng isang malalim na katahimikan, isang bigat na tila pasan-pasan niya sa kanyang mga balikat. Madalas, nahuhuli niya itong nakatitig sa kawalan, ang isip ay malayo. Nalulunod sa isang dagat ng mga alaalang hindi abot ni Lina. Alam niyang may kinalaman ito sa resulta ng DNA test. Alam niyang kinumpirma nito ang kanyang hinala. Si Anton, ang kanyang kapatid, ang kanyang kaaway. Hindi nagtanong si Lina, hinayaan niya lang ito. Sa halip, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang atensyon sa makina ng Porsche. Ito ang kanilang naging kanlungan, ang kanilang naging paraan ng pakikipag-usap nang hindi gumagamit ng mga salita. Mukhang kailangan nating i-recalibrate ang timing, sabi ni Lina, mas para sa sarili niya kaysa para kay Migs. Gamitin mo yung stroboscope sa cabinet B. Sagot ni Migs, ang boses ay mahina, ngunit nandoon. Hindi na ito naguutos, nakikipagtulungan na ito. Habang nagtatrabaho sila, napansin ni Lina ang pagbabago sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Dati, ang tingin nito ay puno ng pagdududa. Ngayon, habang pinagmamasdan siya nito na maingat na inaayos ang mga distributor cap, ang nakikita niya sa gilid ng kanyang mga mata ay paghanga. Isang paggalang na ipinagkait nito sa kanya noong una. May isang pagkakataon, sabay nilang inabot ang isang maliit na screwdriver sa masikip na espasyo sa pagitan ng makina at ng chassis. Ang likod ng kanyang kamay ay dumampi sa kamay nito. Isang saglit lang, ngunit sapat na para magpadala ng isang kuryente sa kanyang buong braso. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, isang init na hindi galing sa makina. Mabilis nitong binawi ang kamay na para bang napaso. Hindi sila nagkatinginan. Pagkatapos ng maraming oras ng masusing pagtatrabaho, dumating ang sandali ng katotohanan. Okay, subukan natin, sabi ni Lina. Pinupunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Dahan-dahan lang. Umupo si Migs sa driver's seat. Tumingin muna ito sa kanya sa huling pagkakataon na para bang humihingi ng permiso. Tumango si Lina. Ipinasok ni Migs ang susi. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang pinihit ito. Sa una, wala. Isang nakakabininging katahimikan. Ulit, sabi ni Lina. Ang kanyang boses ay kalmado. Pinihit ulit ni Migs. Isang tunog ng pag-ubo ang narinig mula sa makina. Isang clank, isang sputter. Tapos, katahimikan ulit. Ngumiti si Lina. Malapit na. Sa pangatlong subok, ang pag-ubo ay naging isang magaspang na pag-ungol. Ang buong sasakyan ay bahagyang yumanig. Ang makina ay umikot ng 2, 3 beses bago ito muling namatay. Ngunit sa 3 segundong iyon, nabuhay ito. Ang puso ng alamat ay tumibok muli. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa labi ni Lina. Nang tumingin siya kay Migs, nakita niya ang luhang namumuo sa mga mata nito. Hindi luha ng saya, kundi luha ng isang matagal ng kinikimkim na pighati. Ang tunog ng makinang yon ay hindi lang tunog ng tagumpay para sa kanya. Ito ang tunog ng huling hininga ng kanyang ama. Biglang binuksan ni Migs ang pinto at lumabas. Kailangan ko ng hangin, sabi nito. Ang boses ay garalgal. Naglakad ito palabas ng malaking pinto ng garahe patungo sa tahimik na parking lot sa gabi. Sumunod si Lina, nag-aalala. Ang buwan ay bilog at maliwanag, nagbibigay ng isang malambot na liwanag sa kanilang dalawa. Nakatayo si Migs, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa mga ilaw ng syudad sa malayo. Salamat, Lina, sabi nito. Hindi pa rin lumilingon. Salamat sa pagdating mo.
Ang mga salitang yun ay simple, ngunit puno ng kahulugan. Hindi lang ito pasasalamat para sa pag-aayos ng sasakyan. Ito ay pasasalamat sa pagiging isang karamay sa gitna ng kanyang magulong mundo. Lumapit si Lina at tumayo sa tabi niya. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Hindi, sabi ni Migs. Sa wakas ay humarap na ito sa kanya. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang muka at nakita ni Lina ang lahat ng sakit at pagkalito na itinatago nito. Ginawa mo ang higit pa roon. Ipinakita mo sa akin ang katotohanan na matagal ko nang tinatakbuhan. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nawala. Ang hangin ng gabi ay puno ng mga salitang hindi nila masabi. Ang bigat ng mga sikreto, ang kaba ng mga damdamin, ang pag-asang dala ng umuungol na makina. At sa isang iglap, ginawa ni Migs ang isang bagay na hindi inaasahan nilang dalawa. Hinawakan nito ang kanyang pisngi. Ang kamay nito ay magaspang, ngunit marahan. At pagkatapos, ipinikit nito ang kanyang mga mata at marahang inilapat ang kanyang mga labi sa mga labi ni Lina. Ang halik ay hindi agresibo. Puno ito ng pag-aalinlangan, ng kalungkutan, at ng isang desperadong pangangailangan para sa isang koneksyon. Sa una, natigilan si Lina. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok. Ngunit habang tumatagal, naramdaman niya ang lahat ng sakit na dinadala ng lalaking ito. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, dahan-dahan siyang tumugon, isang tahimik na mensahe na nagsasabing, "Naiintindihan kita." Tumagal lang ito ng ilang segundo. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang hindi makapagsalita. Ang tanging naririnig ay ang kanilang sariling paghinga. Umiwas ng tingin si Migs na para bang nagulat sa sariling ginawa. "Sorry," bulong nito. Hindi alam ni Lina kung ano ang sasabihin. Bago pa siya makahanap ng mga salita, tumalikod na si Migs at mabilis na naglakad pabalik sa loob ng garahe. Iniwan siyang mag-isa sa ilalim ng buwan. Ang kanyang mga labi ay may bakas pa rin ng halik na puno ng mga lihim. Ngunit hindi talaga siya nag-iisa. Sa isang madilim na sulok, sa likod ng isang truck na nakaparada, may isang aninong nakamasid. Si Anton. Nakita niya ang lahat. At sa kanyang mukha, walang bakas ng pagkagulat. Tanging isang dalisay at nakakakilabot na puot. Ang halik na yon ay hindi lang isang halik para sa kanya. Isa yung deklarasyon ng giyera. Hindi nakatulog si Migs ng gabing iyon. Ang pakiramdam ng labi ni Lina, ang bigat ng katotohanan tungkol kay Anton, at ang ungol ng makina ng Porsche. Lahat ay naglalaro sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Isa lang ang malinaw sa kanya. Kailangan na niyang tapusin ito. Kinabukasan, haharapin niya si Anton. Sasabihin niya ang lahat. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari, kung magagalit ito, kung magwawala. Pero hindi na niya kayang magpanggap na parang walang alam. Ang legacy ng kanyang ama ay binuo sa bakal at langis, hindi sa mga kasinungalingan. Dumating siya sa garahe kinaumagahan, mas maaga kaysa sa dati, dala ang isang determinasyong hindi pa niya naramdaman kailanman. Ngunit pagpasok niya, isang nakakakilabot na tanawin ang sumalubong sa kanya. Ang Porsche. Ang hood nito ay bukas na para bang isang bibig na sumisigaw sa sakit. Sa sahig, sa paligid nito ay nagkalat ang mga pyesa at ang espasyo kung saan dapat nakalagay ang bagong ayos na carburetor assembly ay bakante. Isang malaking butas, isang malaking kawalan. Anong nangyari dito? Sigaw ni Migs. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na garahe. Ang mga iilang mekaniko na naroon na ay nagkatinginan, takot at walang alam. "Hindi po namin alam, sir. Ganyan na po yan pagdating namin," sabi ng isa. Mabilis na tumakbo si Migs patungo sa sasakyan. Hindi lang ang carburetor ang nawawala. May mga wire na pinutol, may mga hose na tinanggal. Ang pinaghirapan nila ni Lina sa loob ng ilang araw
ay sinira sa loob lang ng isang gabi. Ito ay isang gawa ng purong pagwasak. "Lini!" Sigaw niya. Hinahanap ang dalaga. Lumabas ito mula sa maliit na supply room. Ang mukha ay nagpapakita ng parehong pagkagulat. Nang makita nito ang Porsche, ang mga mata nito ay nanlaki sa hindi makapaniwalang sakit. "Hindi!" bulong nito. "Security!" sigaw ni Migs. "Nasaan ang security?" Ilang sandali pa, dumating ang night shift guard, namumutla at nanginginig. "Sir, pasensya na po, pero ang mga kamera..." "Alam ko," putol ni Migs. Tumakbo siya papunta sa control room, kasunod si Lina. Gaya ng inaasahan, ang monitor na nakatutok sa Porsche ay nagpapakita ng itim na screen. Corrupted data from 2:00 AM to 4:00 AM. Isang perpektong krimen. "Siya to," sabi ni Migs. Ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit sa galit. Alam niyang alam ko na. Kaya kumilos na siya. Pero bakit, Migs? Bakit sisirain niya ang sarili niyang... Hindi na itinuloy ni Lina. Pareho na nilang alam ang sagot. Hindi ito tungkol sa sasakyan. Tungkol ito sa pagsira kay Migs. Kasabay noon, ang cellphone ni Migs ay nagsimulang mag-ring. Isang numerong hindi rehistrado. Sinagot niya ito. "Hello, Sarmiento Autoworks." "Mr. Sarmiento, si Ben Tulfo po ito mula sa Bitag." Sabi ng boses sa kabilang linya. Isang boses na kilala sa buong Pilipinas. "Nakatanggap kami ng isang tip. Totoo po bang ang Sarmiento Autoworks ay gumagamit ng mga kinarnap na piyesa para sa mga restoration projects ninyo?" Nabitawan ni Migs ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig, ngunit hindi niya pinansin. Ang kanyang telepono sa opisina ay nagsimula ring mag-ring. Pagkatapos, ang cellphone ni Lina. Sunod-sunod, na parang isang orkestra ng kapahamakan. Dumungaw si Migs sa bintana ng kanyang opisina. Sa labas ng gate, may mga van na may logo ng mga news channel, mga reporter, mga kamera. Hinihintay siya. Kinakatay na nila ang kanyang pangalan. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang pamilyar na anino ang dumaan. Si Anton. Naglalakad ito na parang walang nangyari. Ang mukha ay isang perpektong maskara ng pagiging inosente. "Sir Migs, ano pong nangyayari?" tanong nito. Ang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala. "Narinig ko po ang balita. Nakakagulat. Grabe naman ang gumawa nito sa inyo." Tumingin ito kay Lina at ang mga mata nito ay panandali ang nag-iba. "Siguro, sir, may mga tao talagang hindi mapagkakatiwalaan, lalo na ang mga bago." Ang akusasyon ay banayad, ngunit matalim na parang isang patalim. Ipinupukol niya ang sisi kay Lina. Ang estranghera, ang babae mula sa probinsya. Ang pinakamadaling pagbintangan. Nakatayo si Migs doon, napapaligiran ng mga tumutunog na telepono, ng mga akusasyon at ng pagkawasak ng kanyang pinakaiingatan. Ang plano ni Anton ay malinaw na ngayon. Hindi lang nito sisirain ang Porsche. Sisirain nito ang pangalan ng Sarmiento. At itatayo niya si Lina para akuin ang lahat ng sisi. Isang reporter ang tumawag ulit at sa pagkakataong ito, narinig ni Lina ang sinasabi nito mula sa speakerphone. "Mr. Sarmiento, may source kami na nagsasabi na ang babaeng mekaniko na kasama ninyo ngayon ay may kaugnayan sa isang sindikato ng mga carnaped na piyesa sa Batangas." Iyon na. Ang huling pako sa kabaong. Isang kasinungalingang apakadaling paniwalaan ng publiko. Isang kasinungalingang wawasak hindi lang sa Sarmiento Autoworks, kundi pati na rin sa buhay at pangalan ni Lina Reyes Batarque. Sindikato ng mga karnap na piyesa sa Batangas. Ang mga salita ay lumutang sa hangin, mas mabigat kaysa sa amoy ng nasirang makina. Para kay Lina, ang mga salitang iyon ay hindi lang akusasyon. Isa yung laso na unti-unting gumagapang, sinisira hindi lang ang kanyang pangalan, kundi pati na rin ang pangalan ng kanyang ama at ng lahat ng disenteng mekaniko sa kanilang probinsya.
Napatingin siya kay Migs. Nakita niya ang gulat at galit sa mukha nito. Ngunit sa ilalim niyon, nakita niya rin ang isang bagay na mas kinatatakutan niya. Pag-aalinlangan. Ang lason ay gumagana na. Sa labas, ang ingay ng mga reporter ay palakas ng palakas. Ang mga telepono ay hindi tumitigil sa pag-ring. Ang buong mundo ay bumabagsak sa kanila. Patawag mo lahat ng empleyado sa garahe. Ngayon na. Utos ni Migs sa kanyang sekretarya sa intercom. Ang boses nito ay walang emosyon na mas nakakatakot pa kaysa kung ito'y sumigaw. Naglakad si Migs palabas ng opisina at sumunod si Lina. Ang puso niya ay parang isang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Habang naglalakad sila, ramdam niya ang pagbabago sa mga tingin ng mga mekaniko. Ang dating paghanga o pagiging mausisa ay napalitan na ng hinala. Ang mga bulungan ay bumalik, mas masakit at mas mapanghusga kaysa dati. Nang makarating sila sa gitna ng garahe, nandoon na ang lahat, nakatayo sa isang malaking bilog na para bang sila'y mga manonood sa isang eksekusyon. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Anton. Ang mukha ay isang perpektong maskara ng kalungkutan para sa kanyang minamahal na kumpanya. Humarap si Migs sa lahat. Tumahimik ang buong lugar. Ang tanging maririnig ay ang malayong ingay ng media sa labas ng gate. Alam niyo na ang mga balita. Simula ni Migs, ang kanyang boses ay matatag ngunit pagod. Ang pangalan ng Sarmiento Auto Works ay dinudungisan. Ang pinaghirapan ng ama ko at ng bawat isa sa inyo ay sinisira. Naglakad siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat mukha. Hanggang sa huminto ito sa harap ni Lina. Lina, sabi nito, at sa unang pagkakataon, tinawag siya nito sa kanyang pangalan sa harap ng lahat. Ngunit ang paraan ng pagkakasabi nito ay hindi malambing. Malamig ito. Formal. Migs, hindi totoo yan, sabi ni Lina. Ang boses ay nanginginig. Alam mo kung sino ang may gawa nito. Alam mo ang totoo. Tumingin si Migs sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi na nagpapakita ng kahit anong emosyon. Isang blangkong pader. Sa likod ng pader na yon, alam ni Lina na nagtatago ang isang lalaking durog. Isang lalaking napilitang pumili. Ang kailangan ko ngayon ay protektahan ang kumpanyang ito. Sabi ni Migs, ang mga salita ay tumatagos sa puso ni Lina na parang mga bubog. Kailangan kong alisin ang lahat ng pagdududa. Kailangan kong ipakita sa lahat na wala tayong itinatago. Huminga siya ng malalim. Ang sumunod na mga salita ay tila bumagal. Ang bawat pantig ay isang suntok. Simula sa araw na ito, hindi ka na parte ng Sarmiento Auto Works. Kung may bumaril man kay Lina sa mga sandaling iyon, hindi na niya mararamdaman. Ang sakit na dulot ng mga salitang iyon ay higit pa sa anumang pisikal na sakit. Isang pagtataksil, isang pagtalikod sa lahat ng kanilang pinagsamahan, sa katotohanang pareho nilang alam. Migs, please, pakiusap niya. Ang kanyang boses ay basag na. Huwag mong gawin to. Umalis ka na, please. Ang pakiusap sa boses ni Migs ay totoo. Ngunit hindi ito pakiusap para manatili si Lina, kundi isang pakiusap na huwag na nitong pahirapan pa ang desisyon na halata namang sumisira rin sa kanya. Tumalikod na ito, hindi na kayang salubungin ang kanyang mga mata. Nakatayo si Lina doon na para bang sinampal sa harap ng buong mundo. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Anton. Hindi ito nakangiti, ngunit ang mga mata nito, sa isang saglit na pagtama ng liwanag, ay nagpakita ng isang madilim na tagumpay. Walang imik na tumalikod si Lina. Nagsimula siyang maglakad patungo sa kanyang maliit na locker para kunin ang kanyang mga gamit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat paghinga ay masakit. Dinaanan niya ang mga mekanikong dati nangungutya sa kanya. Ngayon, ni isa sa kanila ay hindi makatingin sa kanya ng diretsyo.
Kinuha niya ang kanyang bag, ang tanging dala niya pagdating sa lugar na yon. Habang naglalakad siya palabas ng malaking pinto ng garahe, ang parehong pinto na nagsara sa kanya noong unang araw, nagsimulang pumatak ang ulan. Malamig at walang awa. Nakatayo siya sa labas, basang-basa ng ulan, nakatingin sa kalsada. Wala siyang pakialam sa mga reporter na nagsisigawan sa di kalayuan. Wala siyang pakialam sa ulan. Wala na siyang nararamdaman. Nawala ang lahat. Ang trabaho, ang pagkakataong patunayan ang sarili, ang tiwala ng isang taong nagsimula na niyang hindi niya itinuloy ang isipan. Masyadong masakit. Inilabas niya ang kanyang cellphone para tumawag ng masasakyan pauwi sa terminal ng bus. Ngunit bago pa niya magawa yon, nagring ito. Si Itay. Sinagot niya, ang kanyang lalamunan ay may bara. Anak, napanood ko sa balita. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Mang Ben. Hindi nakasagot si Lina. Isang hikbi ang kumawala sa kanya. Isang hikbing pinipigilan niya mula pa kanina. Anak, sabi ng kanyang ama, ang boses ay biglang naging seryoso at puno ng desisyon. May sulat si Rafael na itinago ako. Panahon na para malaman mo. Ang tunog ng ulan na humahampas sa salaming bintana ng kanyang opisina ay isang malungkot na musika para sa pagsisisi ni Migs. Sa labas, unti-unti nang humuhupa ang kaguluhan ng media, ngunit sa loob niya, ngayon pa lang nagsisimula ang bagyo. Nakatayo siya roon, mag-isa sa gitna ng katahimikan, habang ang imahe ni Lina na naglalakad palayo sa ilalim ng ulan ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang sakit sa mga mata nito, ang pagtataksil na naramdaman nito, at alam niyang siya ang may gawa ng lahat ng iyon. Kailangan kong protektahan ang kumpanyang ito. Ang mga salitang sinabi niya ay umuulit sa kanyang isipan, ngunit ngayon, ang mga ito'y tunog kasinungalingan. Sino ang pinoprotektahan niya? Ang pangalan ng Sarmiento? O ang sarili niyang karuwagan? Napaupo siya sa kanyang upuan, ang katawan ay nanghihina. Ang kanyang mga mata ay napadako sa lumang litrato na nakapatong pa rin sa kanyang mesa. Ang nag-iisang piraso ng katotohanang natitira sa gitna ng lahat ng kasinungalingan. Kinuha niya ito. Tinitigan niya ang masayang mukha ng kanyang ama, ang tapat ng ngiti ni Mang Ben, ang misteryosong si Amelia. At ang sanggol. Dinala niya ang litrato sa kanyang computer at inilagay sa ilalim ng isang high-resolution scanner. Ilang sandali pa, ang imahe mula sa nakaraan ay nasa kanyang monitor na mas malaki, mas malinaw. Zinuumin niya ang mukha ng sanggol. Pagkatapos, ang mga kamay nito. At doon, nakita niya ito. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing marka sa kaliwang kamay ng sanggol, malapit sa hinlalaki. Isang peklat. Biglang bumalik sa alaala ni Migs ang isang eksena, ilang linggo na ang nakalipas. Nag-aabot sa kanya si Anton ng isang wrench. Nakita niya ang kamay nito. At sa parehong lugar, malapit sa hinlalaki, mayroon itong peklat. Mas malaki na ngayon at kupas, ngunit walang dudang parehong marka. Isang peklat na kwenento pa nito sa kanya noon. Nakuha ko to nung bata ako, sir. Aksidente sa kusina. Hindi. Hindi iyon aksidente sa kusina. Iyon ay isang marka na dala niya mula pa noong siya'y isinilang. Kasabay nito, sa loob ng isang umuugang taxi na bumabagtas sa basang kalsada ng EDSA, binuklat ni Lina ang isang lumang papel na nangingitim na sa katagalan. Ang sulat ni Don Rafael na ibinigay sa kanya ng kanyang ama sa kanilang mabilis na pagkikita sa isang terminal ng bus. Ang mga salita ay isinulat sa isang magandang sulat kamay, ngunit may mga bahid ng pagmamadali at panginginig. Ang boses ng yumaong Don ang tila bumubulong sa kanyang isipan habang binabasa niya ang mga salita. Para sa iyo, Ben, aking kaibigan,
aking kapatid. Kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. At kung ibinigay mo ito sa iba, marahil ay nangyari na ang pinakakinatatakutan ko. Patawarin mo ako, kaibigan. Sa aking karuwagan, pinili ko ang pangalan, ang yaman. Tinalikuran ko ang babaeng tunay kong minahal, si Amelia. At higit sa lahat, tinalikuran ko ang aking sariling anak. Napahinto sa paghinga si Lina. Narito na, ang kumpirmasyon. Ang pangalan niya ay Antonio, ang aking dugo, ang aking kahihiyan, sabi ng mundo. Ngunit sa puso ko, ang aking pinakamalaking pagsisisi. Ipinagkatiwala ko sila sa iyo, Ben, pero itinaboy din kita palayo. Ang takot ay kinain ako ng buo. Pero hindi lang ito ang dahilan kung bakit ko ito isinusulat. May panganib na nakakabit sa aking legacy. Ang Porsche, ang paborito nating sasakyan. Alam nating dalawa ang lihim nito, Ben. Ang depekto sa disenyo ng fuel line na tayo lang ang nakaalam kung paano ayusin pansamantala. Ang isang particular na vibration sa 4,000 RPM na nagiging sanhi ng pagluwag ng isang retaining clip. Isang maliit na depekto na maaring maging sanhi ng isang malaking sunog. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Ang retaining clip, ang sabotahe. Hindi yun basta-bastang sabotahe. Kung may mangyari man sa akin, Ben, huwag mong isipin na ito'y aksidente. At kung may magtangkamang buhayin muli ang makinang yon, ingatan mo sila. Dahil ang kaalamang ito, sa maling mga kamay, ay maaring maging isang perpektong sandata. Natiklop ni Lina ang sulat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang plano ni Anton ay hindi lang sirain ang sasakyan. Ang plano niya ay muling likhain ang eksaktong insidente na pumatay sa kanilang ama. Isang tula ng paghihiganti, isang perpektong krimen na idinisenyo para wasakin si Migs at, kung posible, idamay ang pamilya ng taong sa tingin niya ay umagaw sa kanyang lugar, si Mang Ben. Bumalik sa opisina, tinititigan ni Migs ang peklat sa kanyang screen. Ang lahat ng kabaitan ni Anton, ang lahat ng kanyang katapatan, lahat ay isang pagpapanggap. Ginamit siya nito. Ang tiwala niya, ang kalungkutan niya, lahat ay ginamit nitong sandata laban sa kanya. Ang pagsisisi ay biglang napalitan ng isang nag-aalab na galit. Galit sa kanyang ama dahil sa mga kasinungalingan nito. Galit kay Anton dahil sa pagtataksil nito. At higit sa lahat, galit sa kanyang sarili dahil sa pagiging bulag, dahil sa pagsasakripisyo niya sa nag-iisang taong nagpakita sa kanya ng katotohanan. Sa isang iglap ng purong galit at pagkadurog, ibinagsak niya ang kanyang kamao sa mesa. Bang! Ang tunog ay umalingaw sa tahimik na opisina. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang kamao, bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Lina, basang-basa sa ulan, ang buhok ay dumidikit sa kanyang muka. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang bagong determinasyon. Hawak niya sa kanyang kamay ang isang luma at nakatuping sulat. Hindi sila nagsalita ng ilang segundo. Ang kanilang mga mata lamang ang nag-uusap. Nakita niya ang galit at pagsisisi sa mukha ni Migs. Nakita ni Migs ang katotohanan at ang solusyon sa mga mata ni Lina. Kailangan nating mag-usap. Ang garahe ng Sarmiento Auto Works ay muling naging isang korte. Ang mga mekaniko na ipinatawag ni Migs para sa isang emergency meeting ay muling nagtipon. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito, lalo na nang makita nilang muli si Lina na nakatayo sa tabi ni Migs, hindi bilang akusado, kundi bilang isang kakampi. Nakatayo si Anton sa gitna ng lahat. Ang kanyang postura ay nagpapakita ng kumpiyansa. Sa isip niya, tapos na ang laro. Nanalo na siya. Ang pagbabalik ni Lina ay isa na lamang desperadong hakbang. Pinatawag ko kayong lahat dahil may kailangan kayong malaman. Simula ni Migs, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Kaninang umaga,
Gumawa ako ng isang malaking pagkakamali. Nagpadala ako sa takot at panggigipit. Itinaboy ko ang isang taong walang kasalanan. Tumingin siya kay Lina, isang tingin na puno ng pagsisisi at pasasalamat. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay lumipat kay Anton. Pinaratangan ko siya para pagtakpan ang kasalanan ng tunay na salarin. Ang taong sumira sa Porsche. Ang taong nagpakalat ng mga kasinungalingan sa media. Ang taong matagal nang nagpapanggap bilang isang tapat na kaibigan at empleyado. Isang bulungan ang kumalat sa mga mekaniko. Lahat ng mata ay napunta kay Anton. Ngunit ngumiti lang ito. Sir Miggs, baka po nadadala lang kayo ng emosyon. Mahinahon na, sabi ni Anton. Naiintindihan ko po na masakit ang nangyayari, pero ang pagbibintang ng walang ebidensya. Ebidensya? Putol ni Lina. Ito na ang kanyang pagkakataon. Humakbang siya pasulong, hawak ang sulat ni Don Rafael. Gusto mo ng ebidensya, Anton? O mas gusto mong marinig ang boses ng isang multo mula sa nakaraan? Itinaas niya ang sulat. Ito ang sulat ni Don Rafael Sarmiento na ipinatago niya sa aking ama, si Ben Reyes. Maraming taon na ang nakalipas. Nawala ang nangiti sa mukha ni Anton. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya sa pagkakita sa sulat. Binasa ni Lina ang pinakamahalagang bahagi, ang pag-amin ni Don Rafael tungkol sa kanyang unang pag-ibig, si Amelia, at ang pag-amin tungkol sa isang anak. Ang pangalan niya ay Antonio, ang aking dugo, ang aking kahihiyan. Sa bawat salitang binibigkas ni Lina, ang maskara ni Anton ay unti-unting nababakbak. Ang kanyang pagiging kalmado ay napalitan ng panginginig ng panga. Isang kasinungalingan. Sigaw niya. Gawa-gawa niyo lang yan. Isa kang desperada. Desperado? Sabat ni Miggs. Naglakad siya patungo sa isang malaking monitor na inihanda niya. Kung ganoon, ipaliwanag mo ito. Ipinakita niya sa screen ang dalawang larawan. Sa kaliwa, ang naka-zoom in na litrato ng sanggol na may malinaw na bilog sa peklat sa kamay nito. Sa kanan, isang litratong kuha mula sa CCTV ilang linggo na ang nakalipas, kung saan malinaw na nakikita ang kamay ni Anton habang inaabot ang isang gamit at ang parehong peklat sa parehong lugar. Ipaliwanag mo ang DNA results na nagsasabing may 99.9% probability na tayo ay magkapatid sa ama Anton. Doon na bumigay ang lahat. Ang huling depensa ni Anton ay gumuho. Ang katahimikan sa garahe ay nakakabingi. Ang mga mekaniko ay napaatras. Ang kanilang mga muka ay puno ng hindi makapaniwalang pagtingin. Biglang tumawa si Anton. Isang tawang hindi masaya. Isang tawang puno ng sakit, galit, at ng maraming taon ng kinimkim na puot. Oo, sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng lason. Ako nga. Ako ang anak na itinago niya. Ang kahihiyan. Ang batang pinalaki sa hirap habang ang prinsipe na ito, itinuro niya si Miggs, ay nabubuhay sa karangyaan. Habang kayo, ang mga alagad niya, ay sinasamba ang pangalan ng isang duwag. Naglakad siya paikot na parang isang aktor sa entablado ng kanyang sariling trahedya. Alam niyo ba ang pakiramdam na makita ang sarili mong ama sa TV pero hindi mo pwedeng tawaging itay? Na makita ang kapatid mo na mayroong lahat ng bagay na dapat ay sayo rin. Minahal ko ang lugar na ito. Mas mahal ko pa kaysa sa kanya. Ako dapat ang narito. Ako ang tunay na Sarmiento. Ang kanyang mga salita ay latigo na humahampas sa bawat isa. Ang kanyang sakit ay totoo. Ang kanyang galit ay may pinanggagalingan. Sa isang sandali, si Lina ay nakaramdam ng awa. Ngunit nawala ito nang maalala niya ang kasamaan ng kanyang mga gawa. Kaya sinira mo ang lahat, sabi ni Miggs. Ang boses ay malungkot. Sinira. Muling tumawa si Anton. Hindi pa ako tapos. Hindi ko lang ito sinira. Inihanda ko ito. Itinuro niya ang wasak na Porsche. Ang sasakyang yan. Ang paborito niya. Ang pumatay sa kanya. At ngayon,
Ito rin ang papatay sa kanyang legacy. Tumingin siya kay Migs. Ang mga mata ay nag-aapoy sa kabaliwan. Inayos ko yan sa isang napaka-espesyal na paraan. Ang kaalamang nakuha ko mula sa mga lumang kwento ng nanay ko. Isang maliit na sikreto tungkol sa isang depektibong fuel line. Nanlamig si Lina. Alam na niya kung ano ang sasabihin nito. Isa lang pihit sa susi. Sabi ni Anton, ang kanyang boses ay naging isang masamang bulong. At sasabog ang buong legacy ninyo. Isang kolektibong pag-atras ang ginawa ng mga mekaniko. Ang takot ay gumapang sa buong garahe. Ang Porsche ay hindi na lang isang sirang sasakyan. Isa na itong bomba. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang iba ay natatakot, si Lina ay nanatiling kalmado. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nasa isip na niya. Ang sulat, ang kaalaman niya sa makina. Ang huling piraso ng paghihiganti ni Anton. Hinubad niya ang kanyang jacket. Naglakad siya ng dahan-dahan palapit sa Porsche. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa nag-aapoy na tingin ni Anton. Kinuha niya ang susi na naiwan sa dashboard. Kung ganoon, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Hahayaan kong ako ang sumubok. Kasi, napanood ni Migs ang bawat galaw ni Lina na parang isang pelikulang naka-slow motion. Ang paglakad nito palapit sa Porsche ay hindi pagpapakita ng kayabangan, kundi ng purong kumpiyansa, habang ang lahat, kasama na siya, ay napaatras dahil sa takot. Si Lina ay humakbang pasulong. "Huwag, Lina! Baliw siya!" Sigaw ni Migs. Ngunit hindi siya pinansin ni Lina. Itinaas nito ang hood ng sasakyan. Hindi ito tumingin sa susiyan, kundi sa puso ng makina, ang lugar kung saan naroon ang panganib. "Anong ginagawa mo?" Sigaw ni Anton. Ang kanyang pagiging kampante ay napalitan ng pagkalito. "Sumakay ka at paandarin mo. Pagsisihan mo ang araw na pumasok ka sa buhay namin." Ngumiti lang si Lina habang abala ang kanyang mga kamay sa loob ng makina. "Ang pagkakamali mo, Anton," sabi niya habang may kinakalikot sa fuel line, "ay ang isipin na ikaw lang ang nakakaalam ng mga sikreto ng sasakyang ito." Iniwan ni Don Rafael ang sulat na ito hindi bilang isang babala, kundi bilang isang gabay. Gamit ang isang screwdriver at ang kanyang mga daliri, may inayos si Lina. Isang maliit na click ang narinig na nalunod sa ingay ng takot ng mga tao. Iyon ang tunog ng pag-deactivate sa bitag. Batay sa description sa sulat, inayos niya ang alignment ng clip. Tinitiyak na hindi ito bibigay sa anumang vibration. Hindi ka lang niya iniwanan ng puot, Anton. Pagpapatuloy ni Lina, tumitingin na ngayon sa sawi niyang kapatid. Iniwanan ka rin niya ng pangalan. Nasa sayo na sana kung paano mo ito dadalhin. Matapos ang ilang sandali, tumayo siyang muli. Humarap siya sa lahat. At pagkatapos ay kay Migs, isang maliit na tango, isang mensahe ng katiyakan. Umupo siya sa driver's seat. Isinara ang pinto. Ang buong garahe ay huminto sa paghinga. Ipinasok niya ang susi. Ang katahimikan ay parang isang pisikal na bagay na bumalot sa kanilang lahat. At pinihit niya ito. Isang ungol, isang pagyanig. At pagkatapos, "Verom!" Ang tunog ay hindi pagsabog. Ito ay tunog ng kapangyarihan. Isang malinis, malakas at perpektong tunog ng isang 6 na silindrong makina na nabuhay muli. Pagkatapos ng 20 taon ng pagkakahimlay, ang tunog ay pumuno sa buong garahe. Nililinis ang hangin na puno ng tensyon at pinapalitan ito ng isang himno ng tagumpay. Ang mga mekaniko ay napasigaw sa saya at ginhawa. Si Migs ay napasandal sa isang poste. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina sa sobrang kaba at paghanga. Ang tanging hindi masaya ay si Anton. Nakatayo siyang parang isang estatwa. Ang kanyang mukha ay blangko, talunan. Ang huling barahan niya ay kinuha at sinunog sa harap niya. Pinatay ni Lina ang makina at bumaba. Ang mga mekaniko ay lumapit sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng paggalang na hindi mabibili ng pera. Kasabay noon,
pumasok ang mga pulis na malamang ay tinawagan na ni Migs kanina pa. Walang pumiglas, walang nagsalita. Tahimik na nilapitan nila si Anton. Hindi ito nanlaban. Habang isinusaut sa kanya ang posas, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang huling bagay. Tumingin siya kay Migs. Walang galit, walang puot. Tanging isang malawak at malalim na kawalan. Ang kapatid na hindi niya nakilala at ang kaaway na siya mismo ang lumikha. Makalipas ang 6 na buwan, ang Sarmiento Auto Works ay iba na. Ang pangalan ay nalinis na sa tulong ng sulat ni Don Rafael at ng testimonya ng lahat. Ang iskandalo, sa huli, ay naging isang kwento ng katatagan at katotohanan. Ang garahe ay mas maingay, ngunit mas masaya. May mga babae ng mekaniko na nagtatrabaho kasama ng mga lalaki. Lahat ay natuto mula sa bagong head ng Technical Operations, si Lina Reyes. Si Mang Ben ay madalas na ring bumisita, hindi bilang isang estranghero, kundi bilang isang consultant at isang kaibigan. Ibinabahagi ang kanyang karunungan sa mga mas batang henerasyon. Nakatayo si Migs at Lina sa tabi ng Porsche. Ngayon, ito ay kumikinang. Ang pilak na pintura ay naibalik na. Ang mga sirang bahagi ay napalitan na. Mukha itong bagong-bago, ngunit dala-dala nito ang kwento ng kanilang nakaraan. Hindi ko pa rin makapaniwala na nagawa mo yon, sabi ni Migs, nakangiti. Pareho nating ginawa, sagot ni Lina. Tumingin si Migs sa kanya. Ang paghanga sa kanyang mga mata ay mas malalim na ngayon. Hindi na ito paghanga sa isang mekaniko. Ito ay paghanga, paggalang, at pagmamahal para sa isang babaeng nagbago ng kanyang buhay. May isang bagay pa na kulang ang sasakyang to, sabi ni Migs. Kumuha siya ng isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang set ng susi ng Porsche. Kailangan ito ng driver. Inabot niya ang susi kay Lina. Nagulat si Lina, ngunit nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Migs. This is yours now, sabi ni Migs. Ang boses ay seryoso. All of it. Alam ni Lina na hindi lang ang sasakyan ang tinutukoy nito. Ito ang kanyang pag-aalay ng tiwala, ng partnership, ng hinaharap. Tinanggap ni Lina ang susi. Ang kanilang mga kamay ay muling nagdikit. Ngunit ngayon, wala nang pag-aalinlangan. Inabot ni Migs ang kamay ni Lina at pinagsiklop ang kanilang mga daliri. Saan tayo pupunta? Tanong ni Lina. Ngumiti si Migs, isang nangiting malaya at puno ng pag-asa. Kahit saan, magsimula tayo ng bagong biyahe. Sumakay sila sa sasakyan. Si Lina ang nasa driver's seat. Sa pagpihit niya ng susi, ang makina ay muling umungol. Isang tunog na hindi na nagpapaalala ng kamatayan, kundi ng isang bagong simula. Habang papalubog ang araw sa Manila, ang pilak na Porsche 911 Targa ay humarurot sa kalsada, dala ang 2 taong natagpuan ng tunay na diwa ng isang legacy, hindi sa dugo o sa pangalan, kundi sa paghilom, pagtitiwala, at pag-ibig na kanilang binuo mula sa mga wasak na piraso ng nakaraan. At dito nagtatapos ang kwento ni Lina at Migs, isang kwentong isinilang mula sa kalawang at mga lihim at natapos sa pag-asang dala ng isang bagong simula. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata, sa bawat pagtibok ng puso ng ating mga bida. Naramdaman ko ang inyong presensya at iyon ang nagbigay sa akin ng lakas upang ipagpatuloy ang kanilang kwento. Ang pagsulat nito ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon. Merong kilig, merong galit at higit sa lahat, merong mga luhang kasabay ng paghilom ng mga sugat. Sa kwentong ito, ninais kong iparating na ang tunay na legacy o pamana ay hindi laging nakikita sa pangalan o sa yaman. Minsan, ito ay nasa kakayahan nating harapin ang mga pagkakamali ng nakaraan, magpatawad at bigyan ng pagkakataon ang ating mga puso na muling matutong magtiwala at umibig.
Ang bawat isa sa atin ay may daladalang sariling Porsche, isang bagay mula sa nakaraan na maaaring nasira o isinumpa, ngunit naghihintay lamang ng tamang panahon at tamang tao upang muling umandar at bigyan tayo ng panibagong direksyon. Sana'y may isang bahagi ng kwento ni Nalina at Migs na nanatili sa inyong mga puso. Kung mayroon man, inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Ano ang inyong paboritong eksena? Anong aral ang inyong natutunan? Ang inyong bawat salita ay mahalaga. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Nagmamahal, pusong muling umiibig.